Amen to that beautiful song. Are you blessed with the young people? Aton mga young people, kabay pa, no? They will live up to that message of that song. Kabay pang gamiton man sila sa Ginoo, just like us, kita nga mga adults, it's a challenge for us to carry the light. Okay? Kanami gid sa mga mensahe. Isa sa mga nanamian akon nga phrase dira sa ilagi kanta, in the name of Jesus, in the name of Jesus, carry the light. When the Lord Jesus Christ said that in Matthew chapter 28, verse 18, before he said, go ye into all the world, hambal niya, all power is given unto me. And when he said, go, that means that power that comes from the Lord Jesus Christ is also given to us. Gintao man sa Ginoo para katon. That's why when we share the Word of God, the Lord Jesus Christ, He is the one nga magluwas sa tao. Kita instrumento nga gamiton sa Ginoo. For us to be challenged sa aton nga padayon, sa sining aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa aton nga theme dira sa likod nakon, make Jesus known and make disciples. Okay? Aton din na karon tanawon, and probably we have heard a lot of challenge halin sa aton nga mga alagad sa Ginoo nga naga-share sa pulong sa Ginoo. Kanami gid nga kabay pa aton ini ma-apply sa aton kabuhi, no? Kag ma-experience naton ang real joy and satisfaction when one soul maluwas, magalagad sa Ginoo, kag kita ang gingamit nga instrumento. That's why the title of my message this morning, it talks about carrying the light of the gospel. Carrying the light of the gospel. Magatindog kita tanan, basahon naton ini ang mga verses, duha lang kabuk aton nga tanawon in John chapter 8 verse 12 and in Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Okay? Basahon naton ini, dungan kita pagbasa. Ang text naton, kuhaan naton sa aton nga mensahe sa siningaga is found in John chapter 8 verse 12. Okay? All together, dungan kita pagbasa. Ready? All together, ready, begin. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Okay? All together, basahon naton. Ready? Begin. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ginoo, nagapangayo gid kami sa pag-challenge kamon, panghangkat kamon Ginoo. Saraya nga mga nilalan sa pulong si Ginoo, makita namon ang mga kamatuoran nga nagahatag sa amon pundasyon, but at the same time nagahatag man sa amon encouragement to multiply ourselves, Lord. Agud Ginoo, abo pagid nga makakilala, makabaton, kag makasunod sa imo bilang ilang Ginoo kag manduluwas. Lord, challenge your people
this morning. Gamitan imo alagad, kagamita ang imo mga pulong nga may gahom gid sa tagsa-tagsa ka mga tagipusoon nga nagapamati makaron. Dayamon pagampo, pagpasalamat kimo in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Magalingkod kamo tanan, okay? So of course ining John chapter 8 part pa ini sa ay ang John chapter 5, Matthew chapter 5, sorry. Matthew chapter 5 part pa ina sa message ni Jesus Christ dito sa Mount of Olives, no? But let's focus first sa sining John chapter 8 verse 12, okay? John chapter 8 verse 12 says, "Then spake Jesus again." Now, prior to this, may isa ka babayi nga ginpatawad sa Ginoo tungod kay this woman is adulterous. But at the same time, may mga tao kay nakita ni siya kag nabalaan gid aktual nga nagaobra sang immoralidad sa iya kabuhi kag gindala siya atubangan ni Jesus Christ. After that, ginpatawad ni Jesus Christ, pero ang atong mga nag-condemn sa iya, ang bali Jesus, diin na to mga nag-condemn sa imo, nagpalalagyo na kay batuhon na tani nila. Okay? Kaya mo ng punishment sang una. So, wala na. Kaya nga man, puro tanan makasasala at tubangan sa Ginoo. And the good thing, pagkatapos ito, ang mga tao nga nabili, naghambal diri si Jesus sa ila, and then Jesus spake again unto them, saying, I am. Madamo nga I am sa Bible, di ba? I am the way, di ba? The truth and the life. Yung claim na ni Jesus, I am the bread of life. Tama? And siling diri sa aton nga ginbasa, I am the light of the world. Okay? He that followeth me shall not walk in darkness. Sa aton pa, kung ikaw tuod-tuod nga nagasunod sa Ginoo, tuod-tuod nga follower ni Jesus Christ, wala ka na nagapatuyang o kung nagapagusto sa pagkabuhi mo sa kadudulman. Kaysa una sa wala pa kita ginluwas sa Ginoo, di ba? Ara kita sa kadudulman. We are in darkness. Amo na pagusto lang kita kung ano aton obrahon, pagusto kita kung ano aton ihambal, pagusto kita kung ano, why kita sensitivity kung ano ang aton nahimo nga manami at tubangan sa Ginoo. Kaya ti wala pa kita relasyon sa Ginoo that time. So those who are seriously, okay, following the Lord Jesus Christ will not live in darkness anymore. Meaning, may transformation nga real kag genuine sa kabuhi. Sang isa ka tawo nga naghambal, ako nagasunod sa Ginoo kag ako ginluwas sa Ginoo. That's why ang kanami diri kay sa sining last nga phrase, but shall have the light. May una gid nga iwag sa ana nga kabuhi. Hambal dira sa verse, but shall have the light of what? Of life. Sa aton pagpangabuhi diri sa kalibutan, kung ikaw, number one, una gid, kung ikaw nakapossess sina nga light. Okay? Number one, possess the light, meaning, na-receive mo gid, nabaton mo gid si Ginoong Jesus bilang imo Ginoo kag manluwas. By virtue sa imo nga faith and confidence on the Lord Jesus Christ. That's why akon gid ini nga ginahambal pirme that makita naton ining number one nga point nga naghambal, ye are the light because you have the light nga ginhatag sa Ginoo nga nabaton mo, di ba la? You possess that light. You possess the Lord Jesus Christ. You receive Christ personally. May personal ka nga encounter sa Ginoo. That is the reason why I believe na makadeclare ka nga ako pastor o nga gid it Ginoo. Okay? You know,
sa aton karon, importante nga may pundasyon ka sa imo gina-claim nga kaluwasan. You have a foundational truth. Kag mabase nimo sa pulong sa Ginoo, kag maghambal ka gid, because I have the Lord Jesus Christ, I know for a fact nga may relasyon ko sa Ginoo, because I confess it with my mouth and I believe it with all my whole being, my heart. Dapat amo gid na pamutan-on ka nga sigurado ka gid. Ano imong nga basihan? Ate, gintudlo man ni sa amon sa church. Ate, nabatian man ako ni. No, dapat makadeklarar kagid. Right? Makahambal kagid. Nga nagpangamuyo ka, kag nagkilala ka, nag-acknowledge ka, nag-admit ka nga ikaw makasasala. That's the right kind of answer. Duyon do tama nga sabat nga maghambal ka. Romans chapter 10, 9 and 10, that when I confess the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior in my heart, that God hath raised Him from the dead, I am really saved. Ako ginluwas sa Ginoo, and nabatsyagan ko gidina that God changed my life, because ang una, ara ko sa kadudulman, kag nabalaan ko subo nga ginbag-o nako sa Ginoo. Right? Di ba? Amo nang experience naton, amo nang encounter naton sa Ginoo. Makadeklarar ka. Probably many of us, no, gahambal nga, nagbaton ko sa Ginoo, pastor, gasimba man ko dira sa inyo, nagbaton ko sa Ginoo, gabasa man ko Bible. Hindi na amo rason. Dapat may ara ka nga mahambal nga ginabuyutan mo. Okay? Kag nakabalo ka nga naposes mo si Jesus, naposes nangin mo sa imo kabuhi. Kag nakabalo ka for a fact nga ginbag-o ka sa Ginoo. So select na, when the Lord Jesus Christ claimed that He is the light, He is now in your heart. You have the light in you. Tama? That's the reason why I believe nga makashare kita sa iban. Hindi ka makashare, you cannot share what we don't have or what you don't have. Tama? Hindi ka makahatag nga, makahambal nga, kilala si Kristo Jesus. Kay ikaw gani, why ka man kasiguraduhan? Okay, di ba? Nadumduman ko. Sang Sinang Rosel nag-invite sa amon dito sa Leso. Nagwali ko dito bala sang last night. Abo kami ng mga members siya sa church na to, nagkatuto last night. Pag abot namon, siyempre mga Katoliko nagapangadi pa sila, di ba? So nagahulat kami. Kagrabe pangadi nila, baw siling namon, kabay pa hindi magita magabihan sini. Nabalang pangadi nga daw gakanta bala nga si Tarpulano nga kabay pa ang iya kalagmadto. Kaya may mga edad na ang nagpangadi. Okay? Now, in short, tapos na sila, kita naman. Sa nagawali ko, praise the Lord, aragid sila, nagapalibot dira. Okay? Karon kay, sa pagwali na kon, naka-mention ko, kung ang tao may Kristo, na possess niya, na bato niya sa ikabuhi, palangit gid sa. Kag hindi na siya kinahanglan pangadian. Ang isa ka magulang sumabat sa nagawali ko. Aman pastor, amon to nga pangadehaw. Ko nga. So singko, nay, hulat ka lang matapos ko karon eksplikahan ta ikaw. In short, natapos ko, wali. Pagkatapos na kon, ang tigulang, pastor, ano to, i-explikar kamon, kaya nangadi bala kami. Okay. So hambal ko sa ila, siling ko, ari, nangadi ka sa namatay, pamangkot ko sa imo, ano tong pangadi mo? Nga mapalangit siya, di ba? Ang hambal niya, ron pastor, agud mapalangit, imaw. Hay hambal ko kana, okay. Kay nangadi ka,
nga ato mapalangit, kutanon ko ikaw. Kung ikaw man mapatay sa ulahi, sigurado bala ikaw nga mapalangit. Hindi mo pa na masigurado, pastor, eh. Ay, siyempre, wa ka pa napatay. Ay, tama man, no? Kung mapatay ka, sigurado ka kung siin ka maadto na. Walang takabalo kung siin. Pero siling niya, hindi ko sigurado. Hambal ko siya, ti amo ina, why to sigurado imo pangani? Kay wala ka kasiguraduhan. Dapat sigurado ka. Agod ang imo pangamuyo, masigurado nga malabot ito sa trono kag bugay. Of course, hindi man abot ang balon ko kung sigurado na siya, kung ako abi pangamuyoan to mapalangit. Ambot ko lang habalon sa iya, hindi ka ang imo pangamuyo hindi qualified, sensible, o kon real, kay ikaw, you are not sure. Tama? Amo man na sa aton. Hindi ka kasugid, hindi kaya ka-share kung wala sa imo, ti kay ara sa imo. The salvation, the gift which is the Lord Jesus Christ, the light, una kimo. Amen? Kay una kimo, pwede mo na masugid. Pwede na mo na mahatag. Kay ara sa imo. That's why you cannot give. Hindi ka makahatag kung uwa sa imo, pero kay ara sa imo, pwede gid. Amo lang, hindi kita magsiling, kalisod man magsugid, pastor. Kalisod, hindi kaya kalisod, kay ang gahom sa Ginoo, ara sa imo. Every time mag-share ka, pangayo ka, kaiso gahom nga halin sa imo, halin sa Ginoo. So salvation is the starting point. Hindi man kita ka disciple, amo na wala gi ko gapati nga ining disciple ni nga kapi-kapi sa istorya parte sa ano, maka unahon mo nga ina makakilala sa Ginoo, di ba? Tama? Din ang una, maluwas siya kag i-disciple mo, o kung i-disciple mo anay para maluwas siya. Ha? Dapat sugiran mo kag makilala niya ang Ginoo sa iya kabuhi. And then it started with that. Dira nagaumpisa. Okay? So, I believe nga ini ginsugo sa Ginoo. When, Christ enters our lives, His light dispels the darkness that is in us. Okay? Siling dira sa 2 Corinthians, for God who commanded the light to shine, 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Arada. If you look at your Bibles, for God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our lives, in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of the Lord Jesus Christ. Meaning, in our level of understanding, tungod kay ara ang light, ara si Jesus, makita nila nga ginbag-o kagid sa Ginoo. Amen? Ginbag-o ayan kita sa Ginoo. Amen? Dahinay ang inyo amen, way guro na bag-o ang iba, no? Okay? So, second, makita naton diri. When we think, number 2, proclaim the light. Proclaim. Neither do men light a candle and put it under a bushel. Ang tawo kung may ara candle nga light, waay niya ginatago. Na-defeat ang purpose. Ang word nga bushel, daw basket na siya sang una nga ginasudlan nila sa mga produkto nila, no? Okay? Wala sang tao nga may candle, may suga nga sulod niya dito kag gintabunan niya. Di ko ano ang purpose gali pastor? Asiling dira, but on a candlestick, ginbutang sa candlestick, okay? And it giveth what? Light in unto all that are in the house. Okay? In the house. So,
Hambal diri sa pulong sa Ginoo sa Matthew verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify God the Father which is in heaven. So, the gospel, the Lord Jesus Christ nga ara sa aton is not meant to be hidden. Hindi iya dapat itago, but it must be proclaimed. Ihambal naton. Pwede pastor nga makahambal ang akon maayo nga binuhatan? Yes. Pwede na nga makahambal ang imo maayo nga binuhatan kay ginluwas ka sa Ginoo? Yes, of course. That they may see your good works. Makita nila, uy, naglain na siya, iba na siya. Ang batasan niya sang una, hindi makaon. Pero subong, ang pamatasan niya, ginbag-o siya. May isa ko ka estudyante, half German, ang iyang father German, okay? Tapos nakapangasawa siya Pinay. Mag-asawa subong ga eskwela dira sa seminary. Isa sa mga estudyante, ginpamangkot ko siya kung anong testimony niya. Ang wife naghambal gali. Sang una, kay ano sila, hindi sila Kristiyan sang una, grabe. Ang ini nga si German, ang alam niya si Patrick Meyer, apelido. Ini si Patrick, ang batasan niya, grabe kuno. Siling pa sa iyang wife. Nakibot siya. Sang unbeliever pa sila, kaysang naluwas ang ini nga naluwas ni siya sa namati siya sa pulong sa Ginoo sa audio Bible, and later on na-discover niya and he accepted the Lord Jesus Christ. Now, sang ginbag-o na siya sa Ginoo, siling sa iya asawa, uy, nagbag-o ang akon nga asawa. Naglain, basi nabuang na ni siya. Later, did she know nga si Jesus nagbago kag iya asawa nagkilala man sa Ginoo. In short, ginluwas sila sa Ginoo nga couple, ara sila subong sa seminary, naga eskwela, kag ang iya nga asawa nagatudlo sa academy. Nakibot siya kanami gali, no? Mabalaan gid ya nga tuod ka, siling nila hindi ka man ka judge pastor, no, pero sa adlaw-adlaw nga pangabuhi mabalaan gid ang tawo nga gin-transform sa Ginoo, ginbag-o sa Ginoo paagi sa paagi sa iya mga ginahimo, paagi sa iya nga ginaobra. May isa kita kayang people dire, no, nga hambal niya, pastor, ako sang una faithful gid ako sa Katoliko. Grabe gid ako nga faithfulness. Ginhambalan ako ni mama, hindi man gid si mama, no, faithful, pero way siya gaano sa Katoliko. Hambal niya, hindi ka na magsimba da, hindi ka na magano da. Pero siya, hindi ginaaway niya iya mama. Pero sa ulahi, sang gin-invite siya, nag-attend siya dito sa New Washington, hasta nag-attend siya diri sa aton. Hambal niya nga, abala nga, nakita ko sa akong self, pastor, nga lain na ako sang una, mismo imaw. Hambal ko sa iya, amo na ang gahom sa Ginoo nga nag-transform sa imo, nga ginkilala mo ang Ginoo. Ti ano imo basihan nga unga ka sang Ginoo? Hambal niya, John 1:12, pastor. Makahambal ka kung pamangkuton ka sina, nga anak ka sang Ginoo. Dapat makahambal ka. But as many as receive Him, to them give He power to become the children of God. May ara kaya basis. Tama? Sir Samson, nga inang motor nimo imo na. Kay ara sa URCR nga angalan niya si Samson Valencia, tag-iya, Valencia. Samson de Asis. Tama? No? O Valencia de Asis na ano man siya. Di ba? Samson Valencia de Asis. Tama, di ba? Hambal niya. By the way, may dedicate naman kita nga motor karon. O sino nang tag-iya? May ara ka papilis. Sino na? Ako din, sir.
Di nang imo ORCR. Ara, sir. O, di ba? Nga man, ang pangalan imo. Nga agagin luwas ka sa Ginoo. Nga anak kayo sa Ginoo. I receive the Lord Jesus Christ. I put my faith. I admit. I repent. Kag-ari siya sa akon nga tagipusoon. John 1:12. O nga ako sa Ginoo. Amen? Makambal kasi na. Okay? That they may see, meaning makita nila, you will shine, kay imo nga works are good. The truth sa imong gugma, okay? Works of love, witness of life, the words of truth nga nagagawa sa imo ba? Truthful ka, hindi ka butigon, hindi ka kurap, okay? Hindi ka dalok. Okay, kaysa una dalok ka. May isa pa kuno nga word sina sa dalok, ano gani? Suwok. Tama ba? Suwok. Ano pa? Ang bugalon, ano gani? Bugalon. Ano pa? Grabe pagid kung pinakabugalon pagid bughak kuno, bughak. Okay? Ano pagid? May ara pagid sang una amo kasi na bugalon ka pero subong nagapaubos ka na sa imo kaugalingon, may pagbag-o na sa imo, di ba? Amo na nga kung Christian ka subong kag bugalon ka, I don't think nga ikaw ginbag-o sa Ginoo. Right? Di ba? Amo na makita mo may mga tao nga relyoso subong sa aton gobyerno, ara sa government daw kanami masimbagid nami gid tanan manghambal ano, abaw kurap gali. Di ba? Kurap. Amo na ka makasasala ang tao. You see? When God transform you, people will see the change. Ay, salamat. Ay, Ginoo na bago. And people will believe that kay nakita nila kung ano ikaw sa una. May comparison sila. Di ba? Kamasiling sila, ano gid bala ning ari sa iya man? Nga, ano gid bala? And they will be curious and they will ask you and they will know the truth which is Jesus Christ, the light nga ara sa imo kabuhi. Last, because you need to proclaim the Lord Jesus Christ. Hindi ta mahuya. Ha? Share Christ fearlessly. Di ka mahadlok. Okay? Tanan mo nga mga friends na sugiran mo. Pero ariyo, kung magsugid ka, don't be discouraged. Kay hindi tanan mamati, hindi tanan magpati, kag pilosopo pa. Kag pahuyan ka pa. Sige lang, at least ginpahuyan ka para sa Ginoo, di ba? Kaysa ginpahuyan ka kay naghambal-hambal ka sa mga fake news. Okay? Tama? That's why manami nga ang kaisog naton nga magsugid halin sa Ginoo. Estudyante ka, abo nga mga friends nimo, mga nagapalapit sa imo, kag nagapangayo advice sa imo, take the advantage to share the Lord Jesus Christ nga nagbago sa imo kabuhi. Lastly, persevere in the light. Persevere, padayon, always walk faithfully. Okay? Because we know that darkness will resist the light. Kung ikaw, okay, kung ikaw sige-sige ang imo pagkabuhi dira sa Ginoo, maka-influence ka sa iban. Oy, mga young people, no, sa school, may mga barkada ka, friends nimo, mga unbeliever, hindi nga ikaw madala nila. Because the light that is in you is very strong. Kay nga man, ginluwas ka sa Ginoo. Kagkabalo ka that light is powerful. Ikaw ang dapat mag-influence sa ila. Are you listening? Sa ila. No? Hindi man sala, pastor, nga may mga friends ako nga unbeliever. Yes, ligid sala. Manami gani nga abo ka mga friends. Tama, di ba? Friendly ka. Okay? Kag ang mga friends di mo pamati man kimo,
Okay? And sang nabalaan nila nga ikaw, o nga, Ginoo, na-influence mo sila, kag ang light nga ara sa imo, naglaton sa ila, kag sila nakilala sa Ginoo, kay nadala mo sila sa Ginoo. Pwede gila matabo, pastor, o ang influence, di ba? Kung sa ang mga young people na ton sa school, instead nga ma-influence nila pag adto sa CBF, ma-attend sa CBF, sila lang nag-adto, na-influence sa fraternity, nadala sa mga grupo-grupo. Balan mo ang fraternity niya, inang ganina, Brother Alwin, brotherhood. Brotherhood. Okay? Intra-intra ka sa frat, kay hambal mo, makabulig ni sila sa akon. I tell you, that is just a temporary help. Why kagid makuha nga spiritual sina? Kadamo pa, may mga napatay pa sila, nag-attend fraternity. Anong ginhimo sa ila? Hazing. Lately, may isa to, hazing. Grabe nga lagob. Why kaabot sa ospital, patay. Damo na gakalatabo. Okay? Ito mga unbeliever, okay na sa ila, kaya wala sila kaintindi, wala sila light. Pero ikaw, kung Kristohanon ka, intra-intra kasi na, you are insulting God who will help you and who will provide your needs. Can you imagine, maghambal ka, brotherhood? Brother mo gali ang unbeliever? Okay? Brother mo? Paano ka mag-brother nga sila ikaw may light kag sila ara sa darkness? Brother mo na. Okay? Okay lang na, unbeliever, brother mo, physically, pero inang mga grupo-grupo, nga mga fraternity, young people, kung anak ka sa Ginoo, ayaw gid pag intra-fraternity. Okay? I've heard na may mga young people nag-involve sina. You know what? You have sinned against God. You know why? Because you undermine the power of God to help you, to sustain you, to strengthen you, to provide your needs. Hindi ka dapat dira. Dapat ikaw ang mag-influence sa ila. Member ko sa CBF. Amen! CBF. Wapo pa na. Ang CBF naton diri, please pray. CBF naton diri ga-provide sang prayer, encouragement, kaluwasan. Amo na mga hinigugma, kamo nga mga members sa church, help kamo sa CBF. Kaya naga-start na kitira twice diri, naga-youth hour diri, nagasimba sila, kag aton sila ginahatagan sang pulong sa Ginoo, kag ginapakaon, ginapangamuyuan, gina-encourage naton. Amen? Okay. Contribute ka mo, hatag ka mo kung anong ara sa inyo tagipuson kay may mga kalag maluwas sa CBF, you are part of their soul and their Christian life in the future. Darkness will resist the light. If you look at John chapter 3 verse 19 20 and John chapter 3 19 to 21, basahon lang nakon diri. And this is the condemnation, that light is come into the world, that is the Lord Jesus Christ, and men love darkness rather than light because their deeds, kita mo ang darkness, deeds are evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth the truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. But light, John chapter 1 verse 5, but light is stronger, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Oh, grabe, no? Mas baskog, powerful si Jesus nga ari sa aton. Amo nang hambal gani sa Bible, 1 John, greater is He that is in us than he that is in the world.
Keep shining. Keep shining. Even sa mga tion nga may mga pagtilaw kita sa aton kabuhi. Philippians chapter 2, ara dira makita naton, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of this crooked generation. Makaron crooked na, and perverse nation. Makaron makita mo na ni, among whom kita ye shine as lights in this world. Mag-iwag kita. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Ang goal naton, listen, ang goal naton, our goal is not our own glory. Nga kita be glorify, no? But the goal is, listen, but that people, when they see us, they will glorify aton mga brothers and sisters. Makita nila kita nga aton nga light nagshine, they will glorify God. Kanami, no, ang Ginoo niya nagbago. Oh, praise the Lord. Sa akon man, amo man ang akon pangamuyo. That's why ginabalaton persevere kay let your light so shine before all men. Continuous nagapadayon. May isa ka istorya, I will close on this before the challenge, no? May isa ka village, ay na isa ka village, may mga traveler nga dira gaagi. May isa ka babae nga, very humble nga babae, because kabalo siya, kaya ini nga mga traveler, gaagi gid sa iya, dira sa hill part, dason may valley, kag-ara dira ang mga tao, arada mga balay, no, iya lang makita. Because nagbutang siya every day, every night, gabutang gid siya sang covered lantern, gagamay lang bala, nga gaiwa, ginabutang niya sa iya nga window. One day, sa sina nga village, may nag-abot nga bagyo. Grabe nga bagyo. Natabunan ang sukong gabi, natabunan ang bulan, kay nga tungod gani sa bagyo, clouds, dark clouds, okay? Kag ang iyang covered lantern ara sa window niya, siling pa sa iya upod nga miga niya nga si Sarah, iniyang si Miriam, siniya Miriam, get the covered lantern, kuhaan na kay basi mahulog na dira sa window, kuhaan na. Siling niya, no, kay balaan nyo nga wala niya gingkuha, kay amo lang ning makita sa mga traveler nga nagaagi. Kay may mga traveler mo, ti ang iba nagakatalang na sila, pero sang nakita nila ang light na ni Miriam dira sa hill part nga may balay sa dito, tanan nakalabot dito sa ila panimalay, kay nakabalo sila nga sa ubos ara na ilang mga balay. What a wonderful illustration. When you share that light to others so that people will see the right path to know the Lord Jesus Christ in their life. Hindi kita magdinalog, isugid ta ang light nga ara sa ato. In conclusion sa aton nga message sini nga aga, to carry the light of the gospel, we must possess it by salvation. Salvation, kabalo ka nga ginluwas ka gid sa Ginoo. Possessed by salvation, proclaim it by witness, by sharing the word, and persevere in it by faithful living. Pangabuhi naton adlaw-adlaw. The world needs the light, so don't hide it. Di pagtagua kabuhi mo, shine it until the Lord Jesus Christ will return. May God bless His word into our hearts. Magapangamoyo kita. Let us all stand and let us pray. Magapray kita. Ginoo, salamat Lord, nga kami by virtue of our faith and confidence, you claim that you are the light of this world. Thank you, Lord, that we receive you, we possess you. Now you are in our lives. Our prayer, dear God, nakabay pa, ikaw nga light nga ari sa amon will shine in our lives every day.
Kabay pa Ginoo. Sa magapangabuhi kami, magapangalagad kami sa imo. This light will be carry on until you come. Nga makita namon so that the people surround us, they will see the Lord Jesus Christ that is in us. And we will shine. And people will know that light because our lives is a great blessing to those who are in darkness. Heavenly Father, I pray for your people today. Sa nag-pray kita, do you have that desire that you will shine? Mag-iwag ikaw? Ara nang iwag sa imo. Ang gusto lang sa Ginoo nga ipakita mo ina sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Is that your prayer this morning? Yes, God bless you. God bless you. Mayara pa? God bless you. Amen. God bless you. Kung diin ka man, Lord, let me shine. Mayara pa? Yes, God bless you. Amen. God bless you. Nakita ko yung mga alima. God bless you. Lord, I pray for those who raise their hands. Give them the grace sa ila pagkabuhi. Dayamon pagampo, pagpasalamat kimo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Take your seats, anay. Pamati kita sa special number kag conclusion pagidine sa akon nga message this morning. is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without
Amen. Praise God sa aton nga mga kabataan, no? Kanami gid nga ang mensahe nga aton nga nabatian, aton gid nga padayon nga isugid kag aton kabuhi magiwagid, no? I'd like to request our